Yes. Una po, how have you personally experienced the Lord through this church? So, ako po ay nakapit sa church. Siyempre po, una, gaya po yung sinabi ko, susunod ka lang kahit kailangan. Pero as time goes by, malalaman mo kung bakit ka na sumusunod. So, through this church, nalaman ko kung ano yung purpose ko sa buhay, siyempre. To serve God, and gawin lahat para sa Panginoon. And yung main goal ko sa buhay is to give back all that word ko. So, yung pangalawa ko, what do you see God doing in and through this church? Ako po nakikita ko, marami pong, maganda po yung ginagawa ng Lord sa church. Marami pong potential leaders, marami pong potential mga bata at youth na may desire. And, yun, nakikita ko na hindi lang po siya na-workout, kaya parang hindi po siya nagagamit sa labas. So, yun. Pinag-pray ko mga sana magkaroon po ng matutulungan po yung bawat isa to go on mission. Kasi, iba po sa labas. And kapag lumakas po kayo sa comfort zone na hindi lang po sa church, mas marami po kayo matututunan. Mas maintindihan po yung mga nasa labas. Pangatlo po, what do you hope this church will become in 10 years? Ako po pinag-pray at pinag-hope ko po na sana the same faces na nakikita ko po ngayon is nandito pa rin po at patuloy na nagpapatuloy sa Panginoon. And sana po is hindi na po tayo mahihiyang i-share yung gifts na meron tayo. Huwag po natin hayaan na madala po tayo ng hiya or ng pressure. Kung ano po yung calling natin sa Panginoon is sundin lang po natin. Kasi doon lang naman po natin mabuhay yung totoong happiness na maharap ng mundo. So yun, pray ko po in 10 years na sana mas malalim na po tayo sa ating faith at mas maging hopeful po tayo sa mga gusto pang gawin ng Lord sa church po natin. Yun po. Very good. And po, sa akin po, sa first question, how have you personally experienced the Lord through this church? Bilang isang tao po na pinanganak ako dito na din po lumaki, and nagkaroon na din po ng asawa dito din po sa church na to. Napakalaki po ng nagawa po ng church na to sa buhay. Sa mga challenges po na nangyayari, nagkakaroon po ako ng ito po yung parang bumubog sa akin sa kung ano po ako ngayon. And through this church po, natutunan ko po magkaroon ng mabigyan po ng commitments na galing po sa Panginoon na isa pa din po nagpapatibay po ng faith ko po dito po sa buhay ko po ngayon. The second naman po, what do you see God doing in and through this church? Sa nakikita ko po, and I'm thankful po na yung mga dati po na students, kami po na dati nasa Sunday school kami po na dati nag-aaral ng mga instrument. Kahit po yung mga youth naman po ngayon yung nagtuturo naman. Then number 3, what do you hope this church will become in 10 years? Kapag po ako 36 years old na, 36 years old na po ako in 10 years, I pray po, magkaroon din po tayo ng theology and music school, and I also pray na magkaroon din po tayo ng kids church, yung parang Sunday school po. Yun lang. Sa first question ko na, how have you personally experienced through this church? Yung po, yung bago ko na lang po ako, nakita ko po yun, kung gano'n comment kami church sa bago kong mga yan po
Then yung habang nakikinig ko ako ng mga preaching, ng mga message, pinapakita ko kung gaano, yun nga po, kung gaano katagal yung Panginoon, kung gaano nagiging totoo yung mensahe sa buhay ng bawat mananampalataya. At yung nakikita ko po talaga bilang mananampalataya, personally nakakapos po yun ng faith na yung grabe yung sa isip ko po na grabe pala yung kapatid ko yung kapatid natin sa pananampalataya is matatag pa din kahit na dumadaan sa mga ganong pagsubok. Yun po yung na-experience ko po na kung gaano mabuti yung Panginoon dito sa church, kung gaano mabuti yung Panginoon sa bawat pananampalataya. Sa question number 2 naman po is, what do you see God doing in this church? Yun nga po yung nakikita ko po na ginagawa ko ng Panginoon sa church ko na ito is yun nga po yung habang nakikinig po tayo ng mga message is yun po yung nagkakaroon po tayo ng burden or yun po ng parang sundin po ito kasi kapag sinunod po natin ito is hindi naman po siya abuse. Hindi, nagiging na-realize po natin na yun po yung mabuti sa atin, hindi yun po yung gusto ng Panginoon kasi lahat po ng inuutos at sinasabi ng message or ng scripture is para rin po sa atin na makakabuti po sa ating pananampalataya. And then, yun po yung sa church naman po, is yun na po yung habang yung mga bata, yung mga youth, yung mga leaders, yun po yung parang nag-level up po yung pananampalataya, yung church, nakikita ko rin po kasi habang hindi nga po yung nagbibigay ko ng pagkain, yung parang nakikita ko po yung kung gaano ka-welcome yung bawat yun po yung mga matatanda po sa pananampalataya na kung gaano pinapapil na hindi ka na-let out. Yung sa question number 3 naman po is, what do you hope this church will become in 10 years? Sa amin po, sa 10 years, sana po, yung hindi po tayo nasasway ng ibang araw, ng emotion natin, kundi nakatutok lang po tayo sa kung ano po yung sinasabi ng scripture, kung ano po yung pinaninindigan po natin bilang mananampalataya. And then yun nga po, yung siguro din po para sa akin, yung kung sa 10 years sana, pinag-pray ko din po na lahat po ng Diyos, lahat po ng iba pa pong pananampalataya, kasama po ako na mag-step out po kayo po sa comfort zone na gawin po yung kung ano po yung kalooban ng Panginoon. Kasi sa mundo po natin ngayon, hindi na po, kaya po nasabi po ni Sister Kia na kapag sinunod po natin yung kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun po yung magbibigay po ng joy, ng tunay na joy. Kasi sa mundo po na ito, kung itignan po natin, pag tinutok po natin yung sarili natin sa mga temporary things, mga temporary na bagay, kasi nagbibigay lang po ito ng parang sa amin po, sa sarili po ng mga kalungkutan, depression. Pero kung susundin po natin yung kung ano yung totoong gusto ng Diyos para sa atin, yun po yung magbibigay po ng fulfillment na hindi po natin mahanap ng Diyos po. Maganda gabi po sa ating lahat. Number 1 po para sa akin, how have you personally experienced the Lord through this church? Sa akin po, nung dumating ako rito at age of 11 years, 11 ako rito. Bali, talagang nakita ko, naramdaman ko yung pagmamahal ng church sa panahon pa ni Pastor Calito. Bata pa ako dyan dahil dumating kami rito sa church na punong-puno ng problema. Pero
pinagawa ng Lord na through this church, may pagmamahal. Until now, hanggang mas nandun yung pagmamahal na ngayon. And then, number 2, what do you see God doing in and through this church? Ngayon po, talagang lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil malaki yung pagbabago na ginawa ng Panginoon. Masali po sa sarili ko. Dahil nakita ko rin po yung intention ko na hinabol niya ko. Na talagang mas luminaw ngayon yung kailangan mag-glorify lang, kailangan yung maparangalan natin ang ating Diyos lang. At saka, nandoon yung ginagawa niya, na patuloy ng ginagawa niya pagpapababa sa bawat isa sa atin dito po sa church. Then last po, ito kinakapa. Number 3, what do you hope this church will become in 10 years? If God's will po, 48 years old na ako noon, after 10 years, I pray and I hope po na mas yumaman po tayo sa salita ng Panginoon. Ayun po yung prayer ko, masyado po yung bilang isang magulang dahil ngayon sa panahon ngayon, iba na ang mundo. Kaya natutuwa ko dahil naririnig ko sa anak kong si Hannah, iba tayo sa kanila. Mas natutuwa ako doon dahil mas nauunawaan ng mga batang lalaki sa iglesia talaga. Yun po, hindi ko sa Panginoon, yung 10 years na yun, if God's will po, yung mga anak ko, magkaroon sila ng karunungan nagmumula sa Panginoon at hindi sa mundo dito. Saka, Panginoon po, bilang mga magulang, so 48 years old na yun, loobin ng Panginoon na mas magkakaroon pa po kami sa ministry, saka mas lumalim din kami na huwag hayaan ng Panginoon na baka akala namin nakatayo kami pala nakatayo pa kami. Na huwag kami, pasalo ako, huwag ako mas aangas, kundi yung ihambol lang ako puso na Lord. Ano man yung ipagkaloob niya, lagi lang tumatak sa isipan namin sa Diyos lang dahil na niya. Yun lamang po. Good evening, church. Doon po sa first question, how have you personally experienced the Lord through this church? Ang una po sa lahat, I am thankful and blessed kasi po dito po ako nag-baptize. Even ako po ay nawala, pero to God be all the glory, dito pa rin po ako sa aking tahanan, ilalim ng Panginoon. And gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon na dito ko po muli na experience na magkaroon po ako ng pagsubok dito po sa aking dress po. At dito ko rin po na experience sa church kung paano po ako muli ginagamit ng aking Panginoon. Na-provide na po yung kinakailangan kong gamot sa mga taong masasabi ko na talagang alam nila ang sitwasyon ko. Kaya po napasalamat ko ako sa Panginoon. Doon po sa second question, what do you see God moving in through this church? Sa pagbabago po talagang malaki po ang ipinagbago ng church. Una-una, the building, lahat po ng mga leaders, our pastors, sa lahat po ng namumuno po sa aking church, lalo-lalo na po sa aking pastor. Nagpapasalamat po ako dahil talagang binibigyan sila ng Panginoon ng wisdom para po marami pa po tayong matutunan dito po sa church. Kaya po maraming salamat po sa aking Panginoon dahil po ang lahat po ay nakikita ko na talagang ang hakay po ng bawat isa ay magkasama-sama po tayo sa pagpupuri para po sa aking Panginoon.
At doon po sa third question, what do you hope this church will become in 10 years? Actually, siguro po 71 na po ako after 10 years. Hindi ko po alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay ko. Maaaring nandito pa rin ako o wala na. Pero po, ang dalangin ko po sa Panginoon kung sino man po yung susunod na generation o mamumuno dito po sa ating church, ang dalangin ko po ay talagang maibigay po natin yung 100% na pananampalataya po natin. Ang maging design ng puso natin, talagang makasunod po tayo sa karawakan ng Panginoon. Magmahalan po tayo sa isa't isa. Ano man po yung pagkukulang ng bawat isa, sana po kunan ng bawat isa. Ano man po yung nagagawa natin kasalanan, pagkakamali, pagkukulang, talagang ang Diyos lamang po ang makakatutuan sa lahat po. Kaya po, binabati ko po kayo sa inyong, sa ating 43 years anniversary. To God be all the glory. Evening po. So yung sagot po sa number 1, yung personal experience ko po sa Panginoon, sa church ko na to. I really thank God na ibigay ko po ako dito sa church kasi parang pala po ako, nandito na rin po ako. But things happen, bad things happen. Pero pinigyan niyo po ako ng chance to know Him truly through this church, through these people na ginamit ko ng Lord. And now, nakikita ko personally yung faithfulness ng Lord dahil ginawa niyo po posible yung mga bagay na imposible po naman. And it extends my faith. And through experiences na ginagawa ko ng Lord sa buhay ko today, mas nakita ko na gracious ang Lord sa pagbibigay ko ng biyaya, ng mga blessings ko. Number 2, I love that nagagawa po natin i-share yung mga personal battles po natin with each other. Nakikita ko na inuhold po tayo ng Diyos sa times po na to. To really do something, help each other, financial man or help efforts. Of course, back up with prayers. Nag-exert ko po na binibigyan po tayo ng Diyos ngayon ng mas malinaw na pananaw sa bagay in light with the truth, of course. And in 10 years, we will be having more new faces because I believe, theology-wise, pinip na po ang mga kapatid in the coming years to really disciple the next generations, more love and compassion in sharing the gospel. Good evening po. Yung number 1 question po, how have you personally experienced the Lord through this church? Well, sa akin po, personally, hindi lang, naramdaman ko at nakita ko yung galaw ng Panginoon sa ulo ko. Yung naramdaman ko is, yung sa pangalan ng bawat kapatid natin, tuwing magkakasakit, sinasama tayo sa panalangin, pagdating sa trabaho, pinagbibigay tayo na magkaroon tayo ng trabaho. At sabihan ng Panginoon, lahat ng yun is nangyayari na magkakaroon ng katagumpayan. Maging sa mga negosyo natin, na sinasama rin po sa bawat prayer ng mga kapatid. Kaya masasabi ko, amazing po talaga. What do you see God doing in and through this church? Nakikita ko is, sa atin, sa ginagawa ng Lord sa atin is yung patuloy na pagmamahala sa bawat isa. Nakikita mo natin sa bawat tapos natin mga gawain, hindi pa umuwi natin. Kumbaga, nandiyan pa lahat, natupang bulan pa. So, yun ang nakikita ko yung concern isa sa atin. And number what do you hope this church will become in 10 years? In 10 years, sana, in 10 years, buhay pa ako. Wala naman ako ng buhay. Kaya sa trabaho ko, hindi ko masabi. Pero, nandiyan naman na Lord, lagi tayo iniingatan. So nakikita ko, in 10 years,
siguro nakasolar na to. Yun yung ongoing project natin. I hope maybe pagkakas na lang na magtagumpay ito. Thank you. Yan. Sa question po sa number 1, sabi po doon, how have you personally experienced the Lord through this church? Bali, gaya po ng sinabi ni Sister Lia kanina yung sa number 1 niya. Siya noon, sumusunod dahil kailangan. Pero sa paglipas ng panahon, nalaman niya yung tunay na dahilan kung gayo nito ba niya lang sumunod. Kabaligtaran po naman sa akin. Pag mananampalataya naman ako, hindi ko. Matigas po ang ulo ko, hindi ko ako sumusunod. Kapag may nag-invite po ng fellowship, pupunta sa ganon, piling sa ganon, hindi po ako sumasama. Ang katwiran ko po ng pangnanay namin, di ba nanay? Kaya meron sa nanay na sabi, kaya hindi ka maging nanay kasi hindi ka panibigay sa nanay. So, sa paglipas din ng panahon, kapag talagang merong plano o layunin o kung saan talaga gusto mong gamitin ng Panginoon, kapag kahit ayaw mo at talagang pag ginusto ng Panginoon, hindi po pwede din mangyari yung gusto mo, talagang susunod ka. So, kung ano man at saan mang ministry, naroon ako ngayon, dahil sumunod ako sa pagtawag ng Panginoon sa akin. Tapos, sa number 2 naman, kung ano yung nakikita mong ginagawa ng Diyos sa inyong iglesia at paano siya nagagamit sa labas. Nakita ko po doon kung paano po tayo nilugod ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga messages sa atin, kung paano kailangan ay uunawain mo yung kapwa mo, mamahalin mo yung mga kapatid mo, ipapanalangin mo, huwag mong ibibenta yung kapatid mo. Kumbaga yung character natin bilang isang mananampalataya, inuhubog tayo dito ng matagal na panahon, inuhubog tayo sa pamamagitan ng mga messages. So, nakikita ko yun na napakalaki at napakalayo na nung nilakad na panahon na malaki na yung pinagbago ng church ng member. Malaki na. Wala na yung architects, kundi si architects na lang ang dito. Wala na yung at saka wala na rin yung wala na rin yung alam mo yung may noon kasi parang noon naranasan naramdaman mo kasi nung sa parang bagang ako piling mag-share ang isang kapatid dahil feeling niya i-share ng iba yun sa iba. Yung mga ganun, hindi siya yung parang kumbaga parang pag dito mo i-share, talagang mararamdaman mo na ay, ipag-pray ako ng mga kapatid, hindi yung i-share sa labas, yung gano'n. Parang noon, nararamdaman ko yung gano'n na parang ako biling mag-share yung kung ano man yung nararamdaman, kung ano man yung kailangan ipag-pray ng isang kapatid. Hindi nangyayari, pero wala na yun ngayon. Doon naman sa tanong na number 3, what do you hope this church will become in 10 years? Ako ang panalangin ko po sa susunod na 10 taon, magkasama pa rin po kami ng Pastor Boy magpapatuloy sa ministry at sa susunod na 10 taon, panalangin ko po sa Panginoon na yung lakas ko, every Saturday na makikita pa rin ako ng Panginoon dito. At kung ano man po yung mga ministry na pinakabilangan ko pa, in 10 years o mahigit pa na 10 years, sa inyo na ako po, yun po, nandoon pa rin ako sa ministry. At ang isa pa po doon yung sa susunod na 10 years, dalangin at lingkupin po sa Panginoon na kami po, yan, kami nila Ate May, nila Ate Tess, mga ano namin ngayon, nasa housing ngayon, nasa housing. Yung kung susunod sa amin, maaari pa na yung mga style nyo, dahil puro kayo mga ano na, digital. Kami ngayon, mayo-mayo, pupunta, may dala-dala kami Bible, pero lalo na yung kakis ng pastor tayo, di ba? Magdala tayo ng Bible pag Sunday. Yung iba hindi na, no? Cellphone lang, pero mas ano pa rin
gawain para dito sa loob ng church at sa labas din ng church. So, yun po, in 10 years na darating, dalangin ko po na yung kagaya ng napag-uusapan minsan sa council na eto pong church natin, yun pong style, iba yung style ng nagpupuan natin. Hindi po ganito yung napag-uusapan namin doon pa. Ito po, pinagpapasalamat po natin na sa maraming taong nalilipas, ngayon po nararanasan na natin na malamig at nakakapag-jacket po tayo. Noon hindi. Hindi po ba? Kaya yun po, prayer ko po na sa susunod na 10 years ay lalo po natin maranasan po yung katapatan ng Panginoon. Ngayon po, ramdam na ramdam po natin. So, huwag po tayo mapapagod ng manalangin para doon. Thank you po. Good afternoon po everyone. Para po sa first question, throwback ko po na, bale, ako po ay laking church din po. Bale, yung nanay ko po, bago po kami sino magkakapatid, yung church na po dito. Kaya, bago po kami magkaroon ng kamalayan, ito nandito na po kami. So, naalala ko po dati na yung pag-church po namin, hindi siya sumusunod na dahil naiintindihan mo or something na gano'n. Pero out of fear siya. Malamang ako sinasabi sa magulang ko or sa amin na pag hindi ka nag-church, mapupunta ka sa impyerno. O kaya pag tinawag mo yung kapatid mo, tapos nag-rapture, mapupunta ka sa impyerno. So ako bilang bata, takot ako doon. Ayaw ko sa impyerno. Kaya nag-church ako. So fast forward po tayo. So habang nagpapatuloy po ako dito, na-realize ko po yung kahalagahan ng ginagawa po natin na nag-worship tuwing simula ng Sunday, ganyan, kakanta. So, parang hindi po siya sa akin, parang hindi ko na siya ginagawa dahil parang nakasanayan. Kung baga ginagawa yun, kasi may purpose na talaga kung bakit natin ginagawa yun. So, ganun din po sa si Pastor Loy na naiintindihan ko ba doon. So, sa may cycle ko, paano ko pumunta yung Panginoon na gumagawa dito sa church? Well, nakikita ko po siya sa mga taong ginagamit ko po dito sa church. Nandito po si Pastor, si Pastor Boyet, si Pastor Boyet, si Pastor Boyet. Hindi lang po sila. Nandiyan po si Kuya David na hanggang magturo sa atin sa gitara, sa atin niya na piano. Marami po siyang ginagamit dito at hindi po ako basta-basta nag-church dito. May natututunan po ako talaga kada Sunday. And sa third question po, I hope na we learn in 10 years, sana magkaroon tayo ng lakas ng loob para sabihin sa pamilya natin. Kasi talaga sa pamilya natin magsisimula yung lahat. Paano mo aanin yung kapatid mo sa labas kung yung pamilya mo na hindi maayos, hindi masyara. So, sana guys, magkaroon po tayo encourage sa sarili natin na simulan yung doctrine sa pamilya natin. Kasi yun po yung magiging foundation natin. I pray na the will be God, bigyan niya ako ng wisdom and encouragement para encourage ko po yung pamilya ko, yung kaibigan ko na makapunta dito. Gawin niyo akong blessing para sa mga taong kailangan ko makinig. Yan lang po. Thank you po. How have you personally experienced the Lord through this church? So, through this church, I become
it is under God's control whether He wants it or He wants His church to be filled with much large number of people, or keep us this way and allow us to focus and understand Him better. So for me, there's nothing more that I would want than for this church to still be my home and home for everyone that seeks knowledge and comfort. Good evening po. So, sa number 1 po, how have you personally experienced the Lord through this church? So, sa loob ng 24 years ng aking buhay at natin ikaw bilang anak ng pastor, personal ko naranasan ng mga katapatan ng Panginoon sa gitna ng maraming phase ng aking buhay. Bagamat lumaki ako sa simbahan at ay naging bahagi ng pamilya ng pastor. Hindi naging madali lahat ng dumaan, hindi naging madali lahat. Dumaan din ako sa pagsubok at panahon na sobrang wala talaga akong willingness ng church. Alam nila at gumanap sa, wala din akong willingness na gumanap sa mga gawain ng Panginoon. Even though dito ko naman. Ngunit sa wala ng lahat ng yun, naranasan ko yung biyaya at pagtitiis at paggabay ng Diyos sa akin. Ginamit ko yung church na ito sa pamamagitan ng mga salita sa panalangin at sa mga kapatid na sa pananampalataya upang patuloy akong bubugin sa lahat ng tinawag ng Panginoon ng Lord dito sa church. So, what do you see God doing in through this church? So, sa loob ng 43 years ng church na ito at na-experience ko nga yung nakikita ko yung katapatan ng Diyos sa pagpapanatili ng kanyang iglesia sa iba't ibang panahon na pagbabago, pagsubok na nagdadaan ng tagumpay, nananatili siyang tapat sa paggabay sa Diyos nito. Nakikita ko kung paano siya gumagawa sa pamamagitan ng tapat na pangangaral na paggawa na tinuturo sa atin. At yung walang yung walang sugar coating na yun sa paghubog sa mananampalataya at paggamit sa church upang maging pagpapala sa maraming tao at Panginoon. So, what do you hope this church will become in 10 years? So, sa susunod na 10 taon at sa mga darating pa, dalangin ko na church na ito ay manatiling matatag sa salita ng Diyos at tapat sa theology natin. Naway magpatuloy lumago, hindi lamang sa bilang, kundi sa spiritual maturity ng bawat isa at patuloy na yung nakikita natin ilaw na nasa natin sa church na patuloy natin dalhin yun sa susunod na 10 taon at sa mga susunod. Ang ko rin na magtaas ang Diyos ng new generation ng leader at magagawa, maybe sa generation namin at magpatuloy sa gawain ng may kababaang loob at katapatan. Higit sa lahat ay pray na mas marami pang buhay ang mabago at Diyos at patuloy na mag-glorify sa church. Amen. And good evening po sa kanila. So, to answer the first question, how have you personally experienced the Lord throughout this church? So, may iba naman po ako ay hindi ako pinanganak sa church. Ako po ay nagsimula sa church noong ako ay 7 years old. So, parang to give you a visual, parang kasimulan na kami ng group. So, kami po ay parang ganyan. So, kami po ay ganyan sa vision point sa defensa. So, answer the question, una po, siguro, hindi ko nakikita sa iyo. Bukod na being
kung sakali hindi kumakilala ng Panginoon. Kung wala ate Cora, kung wala natin kay Pastor Toy na saka mag-vision point sa amin, siguro kamusta rin naman. Pero naranasan ko na nabago ako nilayo ng sa worthy, sa mga nalala ko po yung kalagawa ulit. And isa po yung bagay na naranasan ko sa wala ng Panginoon through this church, lalo na nung nagkasakit si Papa ko. So, naranasan ko yung pagmamahal ng church, baka ulit. Ayun po, araw-araw po, pag nasa church, nasa hospital po kami, lagi mayroong mapapadala. Magbuwan na lang kami, mayroong mumusta, magtawag. And the prayers ay talagang malaking tulong po sa akin na uplift ko ako. And then sinabi ko sa iyo, this is my family. This is it. This is my family. And the second question is, what do you see God doing in and through this church? So, sa loob ng 15 years ko dito sa church, ang dami ko naman changes, pagbabago, and maturity sa mga youth. And so, to answer the question, I believe that God is doing something great sa church. So, maraming mga kabataan din mo nagkakaroon ng equipping sa ating pastor. Mga experiences. Ngayon, meron ng BBS. Sino magkakakala na meron ng music camp ngayon. So, to answer the next question, so dahil ka sa mga experience na inipip sa atin ng Lord, who would imagine natin in 10 years, meron tayong music camp, alam mo, in 10 years, meron tayo ng mga mas malawak na music instruments, maybe, and in 10 years, diba? Malay natin, meron tayong mga international church. O isa, hindi natin masabi, kasi 10 years before, sino magkakalang magkaroon tayo ng effort na ganito. And personally din, I hope and I pray that in 10 years, sana nandito pa rin ako. Sana hindi po ako magulag ng ganito. Sana, kahit na grow professionally ako or sa mga of the day, sana kapunin ng work na nila ako. Hello po, sana next na si Mama.
sobrang laki po ng ginawa niya sa buhay ko. Sobrang marami po siya sa akin yung tinuro na dapat po mabuhay, dapat po masusunod sa Diyos. Kaya ako po ay talagang nagpapasalamat at napunta po kami dito sa church natin na anak daw namin pamilya. Kaya dalangin na lang din po na makasama ko po yung mga kapatid ko at saka yung nanay ko. Tapos ano ang nakikita sa mga ginagawa sa loob at labas sa iglesia. Ano po talagang pinakapita po sa akin ni God yung talagang pag nakakasya mo na una sa buhay mo, talagang i-bless niya po kayo. Talagang ipapakita niya sa iyo para gamitin ka niya. Talagang lalo niya pa sa akin yung gift ko, talagang lalo niya pa sa akin gusto kong pag-aaral. Kaya hindi lang dito sa loob, gusto ko pati sa labas, mag-aaral ako ng Panginoon. 10 years from now, 23 na ako nun. Dalangin ko lang na patuloy niya akong gawin mabuti manggagawa, patuloy niya akong gamitin ang aming pamilya, yung mga bata, nakalit niya dito lagi sa church, at lagi lang kami magpatuloy sa kanya, sa buhay namin, talaga sa kanya lang namin pinigyan. Wala kami ibang nanalisin kung hindi lagi lang patuloy sa kanya at lagi lang siya hanapin sa pamamagitan ng Word of God. Kaya sobrang salamat ko po sa lahat na nandiyan po ang mga kapatiran, hindi lang po pag may mga dumarating na situation, pinapakita po nila sa atin na talagang mahal nila tayo. Kaya magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Siya lang ang lagi natin Good evening po. Actually, I was really contemplating if I would stand up tonight because medyo bago pa po ako. Siguro parang wala pa po 1 year dito po sa church na. So, but dun po sa wala pa po 1 year na yun, ang dami na experience na setbacks and also mga challenges po sa life po namin ng mga So, when I first came here, I had a mindset na medyo mataas ang tingin ko sa sarili. I felt superior in some ways because I am superior. I am a dominant woman. So, but through this church, God slowly humbled me until now. So, unti-unti niya ako tinuturuan to let go of pride, to listen more, and to see others with grace and humility. I realized that everything I have is from Him, and without Him, I am nothing. That process of humbling changed how I think, how I treat people, and how I see my purpose. The experience of the Lord through this church as a place where I can grow, reflect, and be reminded of His presence in everyday life. Through the messages, worship, and the people here, mas natuto akong magtiwala sa Kanya, especially during uncertain times. This church helps me stay grounded sa faith ko and i-align yung priorities ko sa purpose niya sa buhay ko. Natuto ako mas mag-depend sa Kanya, not just during hard times, but for all the seasons of my life. Mas nagkaroon ako ng desire to know Him deeper and to be with Him consistently. And mas naging conscious din ako sa thoughts, feelings, and actions ko, wanting to align everything to His will and to His glory. Mas naiintindihan ko yung purpose ng buhay ko, to live for His glory, yun lang, and alone for that. Na-realize ko na this world is temporary and that brings me hope na dahil po sa mga naranasan natin struggle dito sa mundo na ito. Minsan napapaisip ako kung ano ba talaga yung role ko. Kasi dito nakikita ko na lahat ng tao may role. Meron mga nasa worship ministry, meron nasa multimedia. So ako, I was feeling lost kasi hindi ko alam kung saan ako makakapag-serve better to God. Kung saan ko mabibigay yung service ko to Him. And I always pray na i-reveal niya sa akin yun so that He can use me for His glory. So, 2 questions.
So, I see God moving in this church by building a strong and supportive community na nag-encourage po yung mga tao to grow, serve, and genuinely connect with each other. So, lives are being changed through consistent teaching, outreach, and how people care for each other na no judgment. So, I always believe na in wherever na kung sino man yung meron isa o dalawang tao na nag-pray, nandun sa Lord. So, for me, church is not about a place. It is a situation na kung saan meron genuinely wanting for the God's presence. So, yung church is not merely a building, it is how the people treat each other and how they glorify the name of the Lord. So, through this church, nakita ko yung mga tao na na-equip to live out, not just inside the church, but outside the church. So, our greatest testimony is that our life, di ba po? So, ang nakikita ko po dito sa mga tao na nakabaligid po sa akin, na nagliliwanag sa labas. Hindi ka pareho ng mga tao sa labas, kundi ginagamit nila po yung buhay nila sa ayon sa natututunan po nila sa loob. And I think that makes this church more meaningful for God. So, third question is, how in 10 years, I see the church growing not just in numbers, but also mas deep and mas rooted sa word, mas mature in faith, and more intentional in living out God's purpose. I see a church that's not limited with informals, but actively impacting communities through outreach, service, and people using their gifts in different fields, like businesses, arts, education, and leadership. A church where every member understands their role and is empowered to serve. I also see a next strong generation, young people na mas confident and mas bolder to speak out for the truth and also for their beliefs. So more than anything, mas pinag-pray ko po na mas makita po ang bawat isa sa atin na mas magliwanag sa labas. Para mas makita po ng mga tao kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay natin. So, yun. Good evening po. Sa person number 1 po, yung mga experience ko po personally sa Diyos po, yung mas bata po, kasi hindi ko po alam na yung mga madalas ko po nagagawa sa buhay ko. Yung mga akala ko po, normal na happy lang po sa mga tao, dahil mga medyo kasalanan din po sa Diyos. Kaya kung first time po nung narinig ko yung Christian pastor ko sa medyo natamaan ko sa mga Christian pastor kasi yung mga sinasabi niyo, mga may nagawa ko sa mga pagkakaano ko, basta ko kasi nakakala ko yung mga ganito, normal lang sa tao kasi po lahat po sila ginagawa nila na sila sila din yung parang lagi pa nila kaya na parang po sila buhay ng tao yan. Kaya po nung medyo napapadala sa buhay dito sa simbahan, mas lalo po nare-realize na lahat po ng mga pinagawa ko sa nakaraang kong buhay ay mali po yun, hindi po dapat ipagpapawin, dapat baguhin ko po yun at magiging po ng pagkakaroon sa Diyos. Sa number 2 naman po, nakikita ko naman po ng pagkabawa ko yung dito sa simbahan po na ito. Dahil po, kung first time po po tayo medyo kinukustak pa po yung simbahan na ito, hindi ko po medyo yung parang red po yung nakita ko po na nag-develop po yung simbahan. Kahit pa paano masyadong maraming pagsubok, hindi pa rin po tayo medyo financial stable po, lalo na po sa financial kasi nagbalong gasolina, mga pagkaganyan, bilihin, mga pagkain. Medyo na pa rin po natin. Sa question number 3 naman po, ang gusto ko po mangyari sa 10 years o mag-expand po po medyo yung simbahan natin, dumami po yung mga member natin, yung sa BBS po,
vocational Bible, pati po yung music, medyo matuloy po kasi may mga bata po na nade-discover ko yung mga talent nila na hindi ko nila alam. Ito po, hindi ko po alam na medyo gusto ko po yung piano, yung silat ko na yan. Kung hindi ko siguro ko na may sumama ko may hirap, matapos ko sa mga pagkakitan. Hindi ko mapupunta dito. Hindi ko kami yung sunod ko na yun, medyo parang blessing in disguise po.
1990 po ako na naging member. Pero matagal na rin po before pa ako mag-college, nagpupunta na yung mga magulang ko. So, sa 36 years ko dito sa church, napakarami ko na naranasan ko. Napakahaba na ako, no? So, katulad ni Faye na yung sabi niya, ni Marie na rebellious siya, pati ka sa mundo, ako siguro, pati ka sa mundo, no? Dahil marami akong mga, parang akong aktivista. Nung college ko, parang hindi ako pwede, huwag mo akong sisimulan. Pero yung karakter na yun, na binigay sa akin ng Lord, ginagamit din niya. Yung masyado akong makulit. Sa pag-aaral naman ng salita ng Panginoon, talagang gusto kong maituro as much as possible na ano yung natutunan na binigay sa akin ng Panginoon. So, to answer the question, how have you personally experienced the Lord through this church? Sabi ko, yung church po, para tayo isang napakalaking pamilya. Ito po ang napakalaki po ng binago ng Panginoon. Sa 36 years na yun, nakita ko kung paano binabago ng Lord. Para tayo nagiging isang napakalaking pamilya. May talagang pamilyang magandang pamilya. Kasi yung mga pamilya na parang nag-aaway-aaway. Pero in the past, meron ganoon. Pero then, tinuturuan tayo ng Panginoon. Nakikita ko yung para tayo, lagi tayo nagre-reunion tuwing Sunday. Kaya sabi niya, ni Michelle, parang gusto ko mas marami pa. Di ba masarap po yung reunion Pansinin niyo, para tayo nagre-reunion tuwing Sunday. Kaya yung sinasabing, the family that eats together, stays together, nagsimula yung ating connection na parang nagiging closer tayo. Kasi yung sinimula ng young people na breakfast, sa kanila po nagsimula yun eh. Nagpapandiman-disan lang muna po. Tapos, sumabang mga nanay at nagbago na, nagbugaw na, mansit na, dumadami yung sumasarap lalo po yung ating mga kainan. And nakita ko po yung love na binubuo ng Panginoon sa bawat isang usapin. Ako po personally, dahil naranasan ko yung pag-ibig, alam niyo po yung sinabi ng pag-ibig, hindi lang yung pag-ibig na, mahal kita kapatid, hindi po yun. Kundi yung pag-ibig na nakikita ko, nararamdaman ko pinapadama sa akin, panahon nagkakasakit kami, may nagpapadala ng pagkain, may kumusta, yun kung gano'n, yung pati kung, minsan parang wala kaming, naranasan ko namin yun, parang wala kaming pagkakainin, niya mo, dumating, yung kapangyarihan ng Panginoon na yun, alam niyo po yun, parang bang may kinausap ng Lord, walang pagkain ng kapatid mo, dalahan mo doon. And amazingly, naranasan ko yung gano'n, yung tipong hindi drawing yung may gagawin ng Lord, may miracle ang Panginoon na gagawin. Yung tipong walang-wala ka. Alam mo yun, yung hindi makakapag-enroll yung anak ko, may tatawag sa amin. Alam niyo na po yan, yung mga nakaka-sharing time ko. So, na-experience ko talaga ang Panginoon in this church. Hindi ko nakikinataas kung sinasabi natin sa church na to, mula nang dumating ako sa church. Hindi po yun. Nilinaw po natin, how are we experiencing the Lord? Kung tayo po ay nalilito na. So ako, buhay na buhay yun. Alam niyo po, napakahalaga na ipapadama natin yung salitang love. So hindi yung I love you kapatid, pero napaparamdam talaga natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon, malalaman ng iba na tayo nga ay tunay na sa Panginoon, na tunay naman na nagpalataya tayo, pag nakikita na nagmamahalan po tayo. And ito po yung gusto ko ipagmalaki na, Lord, thank you dahil ginagawa mo ito sa church ngayon. So, alam niyo na po yan, yung experiences na yan, hindi lang yung nagbibigaya tayo ng pagkain, kumakain tayo, sasalo-salo tayo, pag may mga may sakit, pinapadalangin ng bawat isa, pag may mga pangangailangan, minsan hindi pa nga tayo humihigit, no? Ang Lord, pinakausap niya mga kapatid, yung kapatid ko doon, kailangan niya yun, o sino, walang papasahin, bigyan mo yan. And, mga anak ko po, nasasabi niyo, natumulan kami na, Mama, alam ko kasi kapatid na dito, binigyan ako ng pamasahin. Yung ganun po, at alam niyo po, dahil naramdaman namin yun, personally naramdaman ko yun, ang naging epekto sa akin, yung bang, Lord, sana ako naman din, Lord, ako naman ang makatulong sa iba. Lord, gusto ko yun, paano ko naramdaman yung
another 6 years, so parang 28 years na nagtuturo po ako. Siyempre, nagtuturo ako with sweldo. Pero tinuruan ako ng Panginoon, ako'y magtuturo kahit walang sweldo, teaching with a purpose. Dati para bang makaraos lang, magturo ka lang. Pero tinuruan ako ng Panginoon through the church, tinuruan ako ng Panginoon na yung pagtuturo, na katulad na sinasabi ko sa mga teacher sa Sunday school, mga anak, magtuturo kayo ng mga bata. Hindi lang tayo basta nagtuturo ng kwento. Pero ang pagtuturo natin ay tinuturuan natin sila, lead natin sila sa Panginoon. So ito po ay tinuro sa akin ng Panginoon. So napakarami amazing experiences, miraculous experiences na pinaranas sa akin ng Panginoon dito sa church, and yung power ng Panginoon, yung faith that loves. Alam niyo po yung pananampalatayang buhay na nakikita dapat sa atin. Itong love na to na naglilingkod. Ito po yung love na pinagpupuri ko sa Panginoon na nangyayari sa atin po sa church. Okay? And tinuruan din ako ng Panginoon na hindi lamang yung nag-aaralan niyo po dahil nagtuturo ko. Kailangan alam ko ito, ganyan. Para bang knowledge lang. Parang walang masyadong purpose. Magkaroon lang ako ng maraming knowledge. Parang kung tinanong ko, meron. Pero yung magkaroon ng value, yung Word of God. May mamuhay yung Word of God. Yun po yung natutunan ko through the church. Then what do you see God doing in and through this church? Ito ko yung mga youth are being empowered. Yung natututo sila, nagbibigay sila ng pagpapahalaga sa Word of God. Yun po ang kita-kita natin na ginagawa ng Panginoon sa church. Yung pagpapahalaga. Kasi mapapansin nyo yung worship natin through singing, medyo nilesson po natin yan to give way para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil yun po ay napakahalaga. Po? So, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo na parang wala tayong pagpapahalaga sa worship. So, no, hindi naman po. Pero nakikita ko natin we are valuing the Word of God. And so, the youth are being empowered. Nakikita natin, nagsusuportahan sila sa isa't isa. Nakikita po natin yan. Marahil natin yung mga kwento. Kung naging professionals na sila din, nagsusuportahan sila sa bawat isa. Financially, spiritually, and then yung youth, nag-desire sila na ma-disciple, nag-desire sila na mas matuto pa sa Word of God. No? Yung nakikita natin sa church. And having the desire to learn more skills. Dami natin mga bata nag-aaral ng piano, kasi po, yun ako bilang, papunta na po ako sa number 3. Yung, what do you hope this church will become in 10 years? So dahil nagsusuportahan sila, yung mga youth na nag-aaral. So ako po bilang praise and worship leader since 1990 hanggang ngayon ay ako po ay worship leader. So 36 years po ako na nasa worship team, as a leader. And dumating po ako sa time na nawala yung mga musicians, kumakalimbang yung aking, habang nagpapakanta ako, walang backup, so dinidesire Lord, ang hirap po kumanta, mag-iisa. And then, yun po, natutuwa po ako na ang Lord talaga nagtatap siya. Binibigyan niya, in-empower niya ang mga youth, nagkakaroon sila ng mga desire binibigyan sila ng desire ng Lord. Philippians 2:13, na sila ay magamit ng Panginoon. And in 10 years of prayer po, dahil ako po ay 57 years old na, in 10 years I will be 67, senior citizen, praying. Sabi ko sa mga bata noon, nagtuturo po ako dito, yung mga youth noon, mga high school ko sila niya noon, sabi ko, kinikilabutan ako, sabi ko, napupursig ko talaga, sabi ko, kinikilabutan ako, na nakikita ko kasi na, binibigyan sila ng desire ng Lord, maging ano ba, alam niyo po yun, yung parang, mayroon yung, nagkakaroon ng purpose yung kanilang life. And so yung sila noon, nakikita ko pa rin sila hanggang ngayon, and that gives me great joy. And in 10 years, I pray, sabi ko sa kanila noon, dalangin ko, makita ko po yung panahon na kayo na ang nag-lead. Na si Ate May, anak, kumusta na kayo? Sabi ko, sana ay makikita ko kayo, hindi yung prayer ng Lord, sana makita ko kayo. Sana makita ko kayo. Yung, sila
mga bata. Prayer ko may magbabiolin, no? Kasi siya sa mga hindi sa makita, no? Mga iba pang so yung makumpleto yung ating orchestra, yung prayer ko po yun. And then, mas marami pang leaders. Kasi as of now, parang hindi pa lang po yung mga leaders, no? Dahil naman yung nakikita natin, dahil nag-desire silang matuto. So, in 10 years, nakikita natin dadami ang ating pong mga leaders. At magkakaroon tayo ng School of Ministers in 10 years. And praying natin na magkakaroon tayo ng homegrown pastors na hindi po tayo tatawag sa labas, na hindi nila alam ang history ng church, kung paano nagsimula. Hindi sila makakakonect. So, we are praying that there will be homegrown pastors, teachers, and magkaroon din tayo ng School of Music, nagsisimula na sila, may music ka. At in 10 years, I pray that we will continue to be a humble church. Talaga yung nakikita natin, wala mataas. Hindi pwede ang kinakausap na natin yung may pera sa bursa. Hindi. Kailangan ko, ang prayer ko na mapapasin yung sa tumatakbo ko na, kasi ang prayer ko, yung sa mga makamayan kumalan na lahat, hindi makamayan lahat. Pero ang prayer natin na, isa, ma-welcome natin sila, ma-feel nila yung warmth, ma-feel nila yung love. Kapatid, balik ka ulit ka. May visitor, balik ka ulit ha. Yan. Prayer ko din, na yung choir, ay, alam niyo po, medyo nakakarinig na kayo, medyo maganda-ganda, pero wala pong marunong masyado sa music. Si Brother Kyle, inaabangan ko, pinag-pray ko, Lord, sana po, kung meron lang tayong parang music director, alam ko siya nga talaga yun, pero sabi ko, bakit ko music director, nilagyan niya ko siya. Magkaroon tayo ng choir, talaga, hindi lang yung youth, may mga nanay na pwedeng mag-join, hindi po, dalangin ko po, mas in 10 years, mas maging masipag pa po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Deeply rooted, sabi ng mga kapatid kanina. Alam niyo po, hindi ako, bagamat syempre, dinidesire natin na dadami tayo. Napapansin mo natin, dumadami tayo eh. Hindi naman natin sinasabi, pero dumadami po tayo eh. Pero nakikita ko pong pinakamahalaga sa lahat. Yung, hindi lang yung dinidesire natin na dumami. Kasi hindi po marami tapos walang natututo. Pero nakikita po natin, binibigyan tayo ng Lord ng talaga naman ng desire na matuto sa Word of God. And lastly po, ay magkaroon ng new breed. Ito na, new breed na, sabi nga na sa praise and worship, na hindi tayo gumagaya sa nakikita natin sa TV na nag-run natin dyan. Hindi po natin kinakailangan maging katulad nila, o para ba mas, hindi natin i-desire na makilala tayo sa labas. Makilala na i-desire na natin, makilala tayo ng Lord. Yun lang po para sa akin, sa worship team. Hindi natin gagayahin ang mga nakikita natin para sikat na sikat sila. Although we are using some of their music, but then I pray, yung mga next generation, hindi natin gagayahin yun. Kailangan we worship in spirit and in truth. Matutunan natin ano talaga po ang essence ng worship sa praise and worship. Uli po. Kasi yung
punta na tayo doon sa parang yung lakas po ng katawan natin, hindi na po kasing napas, kasing halas ng mga kabataan ngayon. Kaya madalas, nag-usapan ko naman ni Council Boy, yung mga young generation ngayon, dapat ay nakikita ko ng talagang nandun sa pagsalungan, sumasalungan na po sila. Kasi, kahit hindi ko na po i-hati-order ng mga alam na yun. Kasi ang Panginoon, palagi nagkakanta ng panahon. So ngayon, sa mga generation ko ngayon, mga young generation, ang gagawin ng ginagawa ng Panginoon ay pinausap ko ang kanilang mga karunungan, ang kailan ko ng theology na binibigay ko sa akin ng Panginoon. Tapos sa pulo ko, what do you know this verse will come in 3 years? 16 and 65. Malakas po po kayo. Ang doon, mga nakapos sa aking mga magulang. Sila po siya nilibay ka, pero malalakas na po sila. So, nakikita po sa 10 years dahil sa young generation, dahil sa theology na binibigay ng Panginoon sa mga young professional, sa mga young people, ay golden po yun. Hindi lang po sa theology, kasabay po yung ito, pinapalitan ng Panginoon, paano na tayo natin, paano pinagagawa ng church community natin, tulad ng dati parang pamalig lang, hindi mo magkakama ng church. Pero ngayon, sabay-sabay na po siya sa pagpundan ng mga kabataan, pagpundan ng kanilang teorya, theology, at kasabay po mo ay nakikita ko po sa 10 taong darating ay magiging magandang po ang kanyang video. Kasi ang dami po nila tayo natanda na ilang mga panahon na lang. Yun po, pinagpapasalamat po sa aking mga kabataan na nakatindi ngayon. Sabihin, kung gasot silang mabuti sa theology. Kasi ito kasi ang pinakamalaga. Yung theology. Kapag wala ka nun, pag-alagad na wala sa pagpupunta, ay totoo. Pero pagka napakabasyon ng totoong theology, ano na nangyari sa buhay mo, mananatili po tayo. Kaya tayo sa mga kabataan, mananatili po tayo sa pag-aaral.
nakikita po natin yung video sa Lord. Ngayon, mas marami akong bumabala, mas marami akong gusto matuto sa Bible at sa music nila. What do you see, what do you hope this church will become others? Gusto ko makita yung iba't ibang parts ng church mas lalo mag-expand. Katulad po ng BBS para mas madaling matuto ang mga
nakikita ko naman na hindi na tayo ganun. Kumbaga parang lahat tayo, hindi tayo yung parang naging sikat tulad nun na talagang maraming mga parang nasitahan mo siya. Pag nagkamali ka, parang sobrang big deal, di ba? Parang